Yan natin kung tama to. Noong Martes, ika-11 araw mula ng i-raid ng PNP ang KOJC compound sa Davao City, naglabas ang abogado ng KOJC ng isa pong litrato. Ito pong inilabas na litrato ni Israelito Torion, ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ at dekano po ng Jose Maria Law School ni Apollo Kibuloy. Ito raw ang itsura ng paghuhukay ng PNP sa loob ng basement ng Jose Maria College sa patuloy na paghahanap sa umano'y underground bunker ni Kibuloy. Ang Jose Maria College po ay nasa buka na lamang ng higanting KOJC compound sa Davao City. Ito po, itong banda rito. Alam namin yan. Ginigit kasi ng PNP na merong na-detect ang kanilang heartbeat sensor sa ilalim ng nasabing eskwelahan. Paglilinaw po, wala kaming paraan para i-verify kung tama ang sinasabi ng abogado. Pero ang higit na kakaiba ay ang pahayag ni Torion. Ang gate kasi ni Torion, kahit po sila ay hindi pinapalapit at pinapapasok ng PNP sa basement ng Jose Maria College kung saan daw ginagawa ng PNP ang paghuhukay. Ayon kay Torion, nasa 8 metro na raw ang hukay na ginawa ng mga pulis sa nasabing basement. Yun lang, walang makapagkumpirma po nito. Ayon kasi kay Torion, mahigit 1 linggo nang nagkulong ang PNP sa basement ng Jose Maria College na walang mga saksi o kinatawan ng KOJC. Ang Davao Police naman, patay mali siya sa litratong nilabas si Torion. Ayon kay Davao Regional Director General Nicolas Torre, patunayan na lang daw ni Torion na naghuhukay nga ang PNP sa kanilang basement. At nung Martes, sinubukan Ang kapal. Ang kapal talaga rin ng mukha mo. Oo, grabe no? Grabe kakapalan ng mukha. No, grabe. Grabe sa ka-fake newsan. Ulitin natin. Pas ang abogado ng KOJC ng isa pong litrato. Ito pong inilabas na litrato ni Israelito Torion, ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ at dekano po ng Jose Maria Law School ni Apollo Kibuloy. Ito raw ang itsura ng paghuhukay ng PNP sa loob ng basement ng Jose Maria. Ito, sabi niya, hindi daw tukoy. Ito yung video. Pakita ko sa yung hinayupak ka. Para matauhan ka, ha? Anong pangalan nun? SAS. SAS, ano ba yun? Ito, Ito, Ed Lingaw. Panoorin mo to. Kahunghangan mo. Pagkatulonggis mo, sagaran hanggang buto eh. Kahunghangan mo, ha? Ito. Panoorin mo, Ed Lingaw. Fake news ki. Anak ng teteng naturingan na ka. Media ka, fake news. Yan video. Video to, ha. Ed Lingaw. Eto video. Na kung saan ay may hinukay or may nahukay na. Ayan nakikita mo ba yan? Basement yan dito sa KOJC compound. Nakikita mo may mga police. Ayan, nakitang-kita. Play. Hindi ko na lang lalagyan ng sounds, ha? Kasi maingay eh. Ayan yung detector nila. Baka sabihin nyo, AI na naman yan. Baka AI na naman sasabihin nyo. Mikot. Ayan ha. Mikot. Ay, AI. AI yan, AI. AI, no? Ayan, lapit. Ano? Ay, wala. Hindi daw may siguro. Ngayon, ang tanong dyan, Ed Lingaw, ibabalita mo kaya to? Ibabalita mo kaya tong video na to? Malamang hindi. Kasi baka matanggal ka. Lupit, di ba? Wala. Edit to. AI lang yan. AI lang to. Itong video na to. Sa compound, AI. Yung mga gumagalaw na police, AI yan. Edited. Pati yung ilaw, edited yan. Yung lupa na nabutasan, AI din yun. AI lahat yan. Edited yan. Ay, ayun yung heartbeat. Ayun yung heartbeat, ayun pumupula. Yan daw yung bunker. Bunker, baka Buddha hinahanap nyo rito, hindi bunker. Ha? Baka Buddha, ha? Ang hinahanap nyo. Speaking of Buddha, mamaya may papakita ko sa inyo dyan. Yan na. Namula. Pumula. Paakyat naman. Palipat-lipat daw. Nananakbo.
Ay, wala. Picture, video, ay wala. Fake news. Oo, fake news. Hindi nga gumagalaw yung mga naguhukay. O, hindi gumagalaw, oh. Wala. Kawawa ang mga pulis, no? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit kawawa yung mga pulis? Ha? Ilang taon silang nag-aaral pa sa pagiging pulis. Sama niyo pa yung training. Isama niyo pa yung paghihirap ng mga magulang ng mga yan. Kayod kalabaw sa ibang bansa or dito sa Pilipinas. Baka nga yung iba magsasaka pa. Oh. Tapos, yung anak nila, anong ginawa? Pinaghukay ng bunker. Ginawa construction worker. Hindi ko minamalit ang construction worker, ha? Disclaimer. Dahil dati ko rin trabaho yan. Pero, bilang isang pulis na nagpakahirap kang mag-aral para lang makuha mo yung pangarap mong kurso, paghuhukayin ka lang ni Tore. Kung ako sa pulis, binaril ko sa mukha yan, eh. Hindi, sa totoo lang ko, ako yung kasama niyang pulis. Ginagawa mo kong tanga, eh. Ang tagal-tagal kong pinaghirapan yung kurso ko, tapos paghuhukayin mo lang ako. Ano yun? Diba? Oh, play. Oh, fake news to, eh. Fake news, hindi nga gumagalaw yung mga naghukay. Oh. O yan na, Ed Lingaw, ha. Pinanood ko na sa'yo. Sana gawan mo rin to ng fax. Gawan mo rin sana to ng video. Oo. Ang lupit. Yan ha. Ang liwanag, Ed Lingaw. Baka sabihin mo, fake news na naman ako. Mabalik tayo sa'yo. College sa patuloy na paghahanap sa umano'y underground bunker ni Kibuloy. Ang Jose Maria College po ay nasa buka na lamang ng higanting KOJC compound sa Davao City. Ito po, itong banda rito. Alam namin. Ginigit kasi ng PNP na merong na-detect ang kanilang heartbeat sensor sa ilalim ng nasabing eskwelahan. Okay. Paglilinaw po, wala kaming paraan para i-verify kung tama ang sinasabi Okay ng naman. abogado. Pero Tama naman siya doon, wala siyang pamamaraan na i-verify. Wala kayong pamamaraan na i-verify dahil hindi nga kayo pinapasok, eh. Ha? Hindi kayo pinapapasok ng mga bataan ni Marbilatory dito. Okay? na kakaiba ay ang Hindi mo binabalita yun. pahayag ni Torion. Ang gate kasi ni Torion, kahit po sila ay hindi pinapalapit at pinapapasok ng PNP sa basement ng Jose Maria College kung saan daw ginagawa ng PNP ang paghuhukay. Ed Lingaw, nung sumugod kami sa basement, andun ang cameraman nyo, TV5, pati yung reporter nyong bakla. Bakit hindi nyo i-play yung video dun? May video, may record yun Naklanteting tayo, nang hirap sa atin Ayon kay Torion, nasa 8 metro na raw ang hukay na ginawa ng mga pulis sa nasabing basement. Yun lang, walang makapagkumpirma po nito. Ayon kasi kay Torion, mahigit isang linggo na. May magkukumpirma kung pinakita ng cameraman nyo or kung pinakita nyo yung record ng TV5 na pumunta rito. Nagkulong ang Nakikita nyo sana na hindi pinapasok. PNP sa basement ng Jose Maria College na walang mga saksi o kinatawan ng KOJC. Ang Davao Police naman, patay mali siya sa litratong nilabas si Torion. Ayon kay Davao Regional Director General Nicolas Torre, patunayan na lang daw ni Torion na naghuhukay nga ang PNP sa kanilang basement. At nung Martes, sinubukan dalhin... Kapal talaga ng mukha ni Torre, no? Ang hirap ng ganito, no? Pangit ka na, kapal pa ng mukha mo. Talagang pinaglihito sa Talagang pinaglihito sa gulong si Torre. Hindi lang kutis gulong, talagang lahat ng makikita mo sa gulong nasa kanya. Makunat magsinungaling. Maitim yung budhi. Anak ng teteng. Yung goma, kahit anong hihiwa mo, wala kang makikitang puti dyan. Yung gulong ng sasakyan, hiwain niyo yan. Tingnan nyo, may makikita kayong puti. Puro itim yan. Ganun si Torre. Simula kuko hanggang ngipin, hanggang dulu-duluhan ng buhok niya, itim. Tingnan mo yung pagiging sinungaling niya, itim. Ito na yung play. Puti naman, ipinila ito, ha? Thank you, ha? Ni Torion ang media sa basement ng Jose Maria College kung saan siya ang dekano para igit ang karapatan nila makapasok. Pero sa staircase pa lamang ay pinagbawalan na silang lumapit ng mga... Oh no! Bakit
Bakit hindi pinalay yung sa basement? Sa basement ang sinasabi mo eh. Edlinggaw, basement yung sinasabi mo. O ayan yung reporter nyo, nakahawak ng TV5. Oh. Hindi ko naman kilala kung sino yan, pero hindi naman dapat sisihin niya kasi reporter lang yan. Ang sisihin dito, yung mismong network dahil ba't hindi nila inilalabas yung video. Diba? Oh. Police. Ano po ba ang issue dito? Kita mo. O, anong issue? Sige, ano? Karapatan at responsibilidad naman ng pulisya na i-serve ang arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Kita mo, karapatan ng mga pulisya na i-serve ang warrant kay Pastor, oo, totoo yun. Karapatan nila yun. Pero sa almost 15 days, sa almost 11 days, karapatan pa ba yung warrant of arrest na yun? Eh, sa buong mundo, sila lang ang gumawa niyan. Tsaka, may nakita kang arrest warrant na dito na natutulog yung mga pulis. Kahit nga kahit nga search warrant eh, 'di ba? Bakit ilang linggo na? Magdadalawang linggo na, Edlinggaw. Bulag ka ba? Malinaw po yan sa Rules of Criminal Procedure na kung kinakailangan, pwedeng mag-break-in ang umarest ng pulis kung ayaw siyang papasukin para mag-serve ng arrest warrant. Kung merong reasonable... Ay, sorry. Nadadala ako, buwisit. Paano hinaharangan? Eh, wala nga magawa yung mga tiga kay OJC member dito eh. Yung dalawang gate binuksan, may scanner, may gate dun sa unahan, scanner, na pwede silang maglabas-pasok, basta idaan lang sa scanner yung bag nila, pinilit nilang buksan tong sa harapan. Grabe talaga, Edlinggaw. Alam mo, Edlinggaw, yung ginagawa mo. Alam ko naman din na hindi, ewan ko kung kagustuhan mo to, Edlinggaw, pero sa lahat ng mga network dyan na nagpe-fake news, yung kinikita nyo ngayon, tapos pinapakain nyo sa pamilya nyo, naku, masama yan. Oh. Ground to believe na nakatagong suspect sa lugar, walang limitasyon sa oras sa paghahanap sa kanya. Wow! Walang limitasyon sa oras. Sige, nandun na tayo sa oras. Araw na to eh. Linggo na nga eh. Malino naman po yun. Pero pwede bang maghalughog at maghukay ang PNP na walang kahit sinong saksi at lalong walang kinatawan ng nasabing grupo? Yan po ang malaking debate ngayon. Ba't hindi mo alam yun? Anak ng teteng. Naggawa-gawa ka ng video tapos hindi mo alam yung sinasabi mo na karapatan ba ng PNP na maghukay sa property ng ibang ng KOJC. Kahit nga ako, grade 2 lang pinag-aralan ko, alam kong bawal yun eh. Alam ko na hindi pwede yun. Tapos ikaw na media ka, hindi mo alam yun. Gumawa ka pa ng news explain. Tapos hindi mo rin pala may explain yung iba na nasa topic naman na napakasimple lang. Na-explain mo nga yung kaninang about sa warrant of arrest. Hindi mo na-explain yung about sa paghukay ng mga pulis dito sa KOJC. Anong klaseng katangahan yan, Edlinggaw? Nababanggit yan sa Rules of Criminal Procedure. Ang pinakamalapit na po dyan ay ang Rule 126 na para naman sa mga search warrants. Ayon po sa patakaran na ito, may search warrant ba si Torre? Ang anumang lawful search sa isang bahay, kwarto o anumang lugar ay kailangang nasasaksihan. Talaga, Hindi ko kailangan po ng 2 testigo ng bahay o lugar na yon. Ito po ay para masiguro na walang hocus-pocus o hanky-panky na nangyayari doon sa loob. May pa-hanky-panky ka pa. Halimbawa, ang planting of evidence o yung pagdampot o pagnakaw ng kagamitan. Yan po ang iniwasan ng patakaran na yan. Ewan ko sa'yo, Edlinggaw. Napakalaki nyo sinungaling, mga network. Ang lupit nyo magsinungaling. Lupit nila magsinungaling sa taong bayan, no? Meron pang isang fake news dito. Ito, Edlinggaw, Papanood ko lamang sa'yo, ha? Baka di mo kasi alam. Ay, wala dito.